Supplement, pagkain. Saan nga ba dapat natin kinukuha ang vitamins natin? Pwede nga bang sa supplement na lang umasa? O di kayo, pag-usapan natin yan. Ito na, sa isang network marketing company event na aking na-attendan, narinig ko ang isang nagte-training. Ang sabi niya, sumisigaw siya, walang side effect ito! Kahit inumin pa ninyo isang botelya dito, okay lamang yan sa mga bato ninyo. Naku, medyo tumaas ang kilay ko bilang isang nutritionist dietitian. Tapos meron pang isang nagsabi na ganito, hindi mo kakayanin kumain ng gulay at prutas na isang timba, mag-vitamins ka na lamang. Nako, sa katotohanan ng bagay, ang supplements ay tinawag po nating mga supplements para isupply ang kakulangan. Ibig sabihin, dapat may baseline pa rin po tayo na kinakain ng tama dahil kahit na anong supplement ang inumin mo, mas maganda pa rin ang bioavailability ng vitamins and minerals kung nanggaling ito sa mga pagkain. Halimbawa, vegetables and fruits tulad na lamang ng broccoli and strawberries, tapos dagdagan pa po natin ng mga citrus fruits, mayaman naman yan sa vitamin C. At actually, pwede na niyang ibigay ang daily requirement ninyo sa vitamin C. Yung mga karne, mga fishes, mga eggs, mayaman po sa vitamin B12. Yung pagpapaaraw at pagkain ng mga fatty fishes at egg yolk ay makatutulong sa pagbibigay ng vitamin D. Yung iba, ang vitamin B complex B1 to 6 at folate makukuha na po sa whole grains, sa legumes, pati na rin po sa green leafy vegetables. Ibig sabihin, sa pagkain pa lamang, solve ka na dapat. Ngayon, nagbibigay lamang talaga tayo ng supplements kung mayroong mga kondisyong kinakailangang i-address. Halimbawa, kung vegan or vegetarian ka tapos na-document na meron talaga po kayong vitamin B12 deficiency, edi kinakailangan mo ng B12. Kung may malnutrition at bagsak ang vitamin D, mayroong mga malabsorption conditions na nagiging dahilan ng kakulangan ng vitamin D, baka kinakailangan po nating magbigay ng supplement na ito. Kung mayroong clinical needs at makikita ng inyong mga doktor at registered nutritionist dietitians through nutrition-focused physical examination na kinakailangan po magbigay ng supplements, ayun, saka po tayo magbibigay ng supplement. Huwag niyong sayangin ang pera ninyo dahil mayroong mga pagkakataon ng excessive supplementation ay po pwedeng maging toxic sa katawan. Hindi po totoo yung mga maririnig ninyo sa mga network marketing companies na okay lamang damihan ang inom in mega doses tapos gagaling na agad kayo sa mga sakit ninyo dahil pinapalagay lamang nila na ang mga sakit ninyo ay dahil sa nutrient deficiencies lamang. Hindi po iyon ganoon. Baka po binebentahan lamang kayo at magkakaroon sila ng mga points at naghahabol sila sa mga cut-off nila. Say no to that. Kalokohang maligalig iyan. Ngayon po, kung gusto ninyong makasigurado na hindi talaga deficient, best na magpa-nutrition-focused physical examination kayo sa isang registered nutritionist dietitian. Gagawin natin dyan, titingnan natin ang inyong skin, ang inyong kamay, ang inyong kuko, ang muscle tone, subcutaneous fat, ang dila ninyo, at lahat-lahat para malaman natin kung meron bang risk sa pagkakaroon ninyo ng nutrient deficiency. Kung mas lalo pong gusto po ninyo makasigurado, pwede po tayong magpa-Nutri-Eval. Pero may kamahalan ito at hindi ito para sa lahat. Pero ang pro tip po natin, keep it simple. Sa mundong pinapakomplikado sa karamihan, keep it simple. Kumain ng iba't ibang uri ng whole foods, fruits, vegetables, lean protein, legumes, nuts, seeds, and whole grains. Iwasan po ang pagsa-self-prescribe ng high-dose pills. At tandaan po na dapat mayroong clinical indication bago kayo magbigyan ng supplementation. Sana po may natutunan sa ilang minutong ito. Kung mayroon man, pakishare na sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayo matulog. See you next episode. Ingat again, huwag magpapabudol.